Pagkaraan ng ilang sandali, si Tiny, na may pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, ay hinawakan ng kanyang baba gamit ang kanyang kamay at muling nagtanong, ibig sabihin ba nito ay ang kanilang headquarters ng organisasyon ay matatagpuan sa walang batas na lungsod ng alyansa, at ang kanilang pinuno ay ang alkalde? Nakaluhod ang Monster Tamer, umiling mula sa itaas hanggang sa ibaba bilang kumpirmasyon at sinabing ganito talaga ito. Mariing sinabi ni Tiny na kasinungalingan ito. Tuwang-tuwang tinanong ng Monster Tamer kung ano ang iminungkahing ni Tiny na nakangiti, na kung ito nga, pagkatapos ay isang speech control spell ang ipapataw sa kanya. Ngunit siya ay medyo madaldal, kahit na siya ay isang ikalimang antas ng Magical Beast Tamer. Nagulat ang mukha ng Monster Tamers. Nagtanong si Tiny, plano ba nilang nakawin ang Divine Artifact? Si Karaon, ang Monster Tamer, pawis na pawis sa pananibik, desperado, sumigaw na hindi ito ganoon si Tiny, pinitik ang kanyang mga daliri sa isang ngiti at sinabing naniniwala siya dito. Isa pang tanong niya, ano ang pangalan ng taong responsable sa gawaing ito? Kung sisigot ng totoo ang Monster Tamer, pakakawalan siya ni Tiny. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang Monster Tamer at nagtanong, talagang pakakawalan niya ba siya? Sinabihan siya ni Tiny na mag-isip, mabuti, nagtanong siya. Narinig ng Monster Tamer ang tungkol sa kung paano namamatay ang mga tao kapag nadudurog ang kanilang bungo. Tumabi sa kanya si Tiny at ngumiti ng nakakaloko. Natatakot na kinumpirma ito ng Monster Tamer. Ani Tiny na may galit na apoy sa kanyang mga mata, mas malaki ang posibilidad na mangyari ito sa kanya kaysa tapusin siya gamit ang kanyang mga kamay. Ang Monster Tamer ay tumingin sa kanya nang may takot at nagtatanong sa paglipas ng panahon. Port City ng isang accent sa kalangitan sa itaas ng mga berdeng taluktok ng bundok, ang mga residente ng lungsod ay tumingin ng may pag-usisa sa maliwanag na flash mula sa pagsabog. Walang pakialam na naglakad si Tiny papunta sa kanila, sumipol ng melody. Nagtatakang tanong ng mga tao, ano ito? May nagpaputok ba kanina? Masayang ngumiti si Asgard von Valencia at ibinalita na handa na ang lahat. Maghihintay si Tiny sa pub sa isang aksidente. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa harap ng pasukan ng establishmento at nagtanong, narito ba ito? Maya-maya'y nanlaki ang mata niya sa gulat at tumingin sa harapan. Si Tiny, na hindi naniniwala sa kanyang mga mata, ay nagtanong sa isip, tutulungan ba siya ng Sword Emperor? Inilagay ang kanyang palad sa kanyang mukha at matalas na iwinagayway ito sa gilid. Ang lalaking noong una ay kamukhang kamukha ni Asgard von Valencia, ngayon ay humarap sa kanya bilang isang binata, na nakangiting nagpaalam sa kanya na hindi sila nagbebenta alkohol sa mga bata. Si Tiny, gulat na gulat at nakabuka ang bibig, nagtaka kung ano ang nangyari. Nagbago ang mukha niya, at hindi dahil sa disguise ng mga mage. Hindi ba niya nararamdaman ang presensya ng mana sa lahat ng mga bisitang nakaupo sa mga mesa at nakikita ang kanyang reaksyon? Tumawa ng mabait habang siya mismo ang nagmungkahi. Naisip niya ba ito? Bigla namang napalingon sa kanya ang dalawang lalaking ito. Nabanggit ng Morena na hindi ito lugar para sa mga bata. Idinagdag pa ng lalaking may kayumangging buhok na mas nalalapat ito sa mga taong may maitim na buhok. Ang may-ari ay mawawala ang lahat ng kanyang mga kliyente sa ganitong paraan. Ngunit nang sa susunod na sandali, ang Lunar Wolf ay lumitaw sa itaas nila, na nagbigkas ng isang nagbabantang dagandong ng babala. Ang parehong mga bisita ay labis na nagulat dito, at yumuko at sumigaw ng malakas. Lumipad ang espiritu, ibinagsak ang kanilang mga mug mula sa mesa, si Tiny na nasa kanyang mga balakang, pagod na napapansin na palagi niyang kailangang ilagay ang lahat sa kanilang lugar. Saka muling narinig ang boses ng may-ari. Sino ang nakakaintindi na ang bata ay isang summoner? Siya pala ang customer na gumawa ng espesyal na order, nakayuko, humingi ng tawad ang lalaki, at may maamong ngiti. Ipinaliwanag na hindi niya agad nakilala, maaaring sumunod sa kanya ang binata. Ang lahat ng ito ay sinabayan pa ng nagtatakang tingin ng mga customer at staff nang pumasok sila sa isang maliit na kwarto. Ang may-ari, na kinuha ang token mula sa mga kamay ni Tiny, ay nagsabi na ito ay tiyak na pag-aari ng kanyang Panginoon. Valance, lihim na organisasyon, Blackwing. Hindi lang sila sanay sa espada, ngunit walang kapantay din sila pagdating sa paghahanap ng impormasyon at pakikipag-ugnayan at muling pagyuko, pakilala ng may-ari. Siya ang commander ng Blackwing. Si J. Tiny ay agad na gumawa ng tala sa kanyang sarili na siya ang namamahala.
Napansin din niya na gusto niyang magtanong. Bilang isang pinuno, dapat ay nasa blader level siya, ngunit ang presensya ng mana ay hindi nararamdaman sa tabi niya. Paano itinatago ng isang commander ang kanyang kakayahan? Siya, sa kanyang malaking sorpresa, ay inamin na ang kanyang mana ay hindi nagising. Muling idinilat ni Tiny ang kanyang mga mata at tinanong kung ano. At saka si Jay na naman, gumawa ng trick na ibahin ang mukha sa itsura ng isang Asgard, sabay sabing kapag sinubukan niyang itago ito, mahihirapan siyang magkaila ng ganoon. Pumayag ba yung lalaki? Napaatras siya sa pagkabigla, muli, nilinaw, kaya ito ang pinakakaraniwang pagbabalat kayo. Si Jay, na bumalik sa kanyang karaniwang hitsura, ay kinumpirma ito, at pagkatapos ay natanto niya na nangangahulugan ito na hindi niya naisip ito noon. Dagdag pa, paglilinaw niya, hindi ba naiisip ng commander na medyo delikado ito? Ngumisi si Jay at sumagot na medyo nakaka-excite. Sinabi ni Tiny, na hindi pa rin sa kakaibang pakiramdam, na mayroon siyang mga kagiliw-giliw na kagustuhan. Pinayuhan ni Jay ang lalaki na pag-isipang mabuti ang kanyang gawain. Hindi pa handa si Tiny sa naturang pahayag, kaya inulit niya ang gawain. Nawala daw ang Mage of Sea Waves na dapat sana ay tumanggap ng letter of recommendation na si Gale Anderson. Napasigaw si Tiny sa sobrang pagkalito, nawawala ang magician. Gayunpaman, sa parehong oras, siya. Tandaan din, ang mage ay isang palayaw na ibinigay sa isang ikapitong bilog na magician. Ang katotohanan na taglay niya ang pamagat ng salamangkero ng mga alon ng dagat ay dapat na nangangahulugan na siya ay partikular na malakas sa mga dagat. Ibinahagi din ni Jay na nawalan sila ng contact sa kanya habang nag-i-explore siya sa dagat. 2 linggo na ang lumipas mula noong inaasahang petsa ng kanyang pagbabalik. Dagdag pa ni Tiny, kitang-kita na ngayon na mahihirapan siyang makakuha ng rekomendasyon. Sumang-ayon siya, ngunit inihayag na mayroong isang plano B, kumuha ng isa pang sparkling na token. Sinabi ni Jay na maaaring makilala ng lalaki ang kanyang bagong personalidad. Agad na kinuha ni Tiny ang item at sinabing may malawak na ngiti na ang Sword Emperor ang napili ng tamang assistant. Tapos bigla niyang naalala, nga pala, may malalaman kaya si Commander tungkol sa hustle. Pero agad na tinanong ni Jay kung sino ito, Tiny na ang Demon Follower ang may kagagawan sa insidente sa karaon. Medyo malupit ito, ngunit may ngiti, idinagdag niya na sigurado siya dito. Dahil sasabog ang ulo ng impormante kapag nagsinungaling siya sa kanya, pinag-isipan na ni Jay na ang pangalang ito ay parang isang beastman o isang orc, pero sinasadya niya. Bigla silang kumatok sa pinto at sinimulang hilingin sa may-ari na lumabas. Nandito sila. Interesadong tanong ni Tiny, sila ba? Sabi ni Jay, misteryoso, mukhang oras na para pumunta siya. Isang malaking isda ang lumitaw. Nag-iingat pa rin siya, ngunit sa sandaling lumabas siya sa pangunahing bulwagan, nagsimula siyang manood ng mas maraming tao ang lumitaw sa mga mesa, at pagkatapos ay napagtanto ni Tiny, sa sama ng loob ang malalaking isda ay dumagsa na pala ng mga customer. Masayang nagtawanan ang mga bisita at nagtanong tungkol sa kanilang mga order. Kailan magiging handa ang kanilang manok? Si Jay ay mabilis na nagmamanyobra sa pagitan ng mga mesa, naghahatid ng mga plato at nag-alis ng mga walang laman, na sinisigawan ang mga nagluluto na mayroon pa silang mga order. 3 iba pang waiter na nakatayo sa gilid, pumalakpak at humihingi ng tawad, paulit-ulit na ang lahat ay dahil sa Panginoon. Nagdasal pa nga sila na sana ay huwag na silang maging marami. Marami sa kanila, si Tiny na nanunood sa lahat ng nangyayari, hindi maiwasang magtaka kung bakit naging maayos ang mga pangyayari sa Peking pub na ito. Pagkalipas ng 2 araw, ang barkong Flaxen, na nakahiga sa pier, ay handa ng tumulak, at ang isa sa mga mandaragat ay sumigaw ng malakas tungkol dito. Biglang may sumulpat sa harap niya na nakasuot ng kayumangging balabal at nagtanong, ito ba ang barko papuntang karaon? Ang lalaki na nasa kanyang balakang, ay nagtanong ng mahigpit kung maipapakita sa kanya ng maliit na kliyente ang kanyang identification badge. Pagkatapos si Tiny, na siya ring misteryosong estranghero, ay naglabas ng isang kumikinang na bagay mula sa kanyang panloob na bulsa, na agad na lumikha ng hologram ng coat of arms sa hangin. Alin ang dahilan kung bakit takot na nilinaw ng marino, siya ba ay isang aristokrata? Talagang hinihiling niya sa iyo na patawarin mo siya sa kanyang kawalang galang.
Ngunit kasabay nito, nagtataka rin ang lalaki kung bakit siya walang kasama. Gayunpaman, nalampasan ni Tiny ang kanyang mga pagdududa sa pamamagitan ng pagsagot na maayos ang lahat, siya ay isang dating aristokrata. Pagkatapos ay pinasakay siya ng marino sa barko, yumuko at nagnanais ng magandang paglalakbay. Sumakay na siya. Naalala kung paano sinabi sa kanya ni Jay kanina na mayroong isang marangal na pamilya na tinatawag na Morse. Ito ay isang pamilya na nawala 40 taon na ang nakalilipas matapos ma-frame bilang mga mananamba ng demonyo. Ang itim na buhok at mata ay direktang katangian ng kanilang mga direktang inapo. Wala silang mga inapo, kaya hindi sila dumaan sa proseso ng reinstatement. Mula sa puntong ito, siya ay magiging anak ng tumakas na tagapagmana ni Mor at ng kanyang asawang elf. Nakahinga ng maluwag, na itanong ni Tiny sa sarili, elf ba siya? Ngayon, kahit summoner siya, medyo overkill na ito. Bigla siyang may naamoy at nagtaka kung bakit. Naramdaman niya ang mana na nagmumula sa barko. Lalong tumindi ang amoy, at ipinagpalagay niya na ito ay ang enerhiya ng kasamaan, at hindi mula sa isa o dalawang tao. Anong balak nila? Gusto ba talaga nilang patayin lahat ng nandito? Habang umiikot si Tiny, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa likuran, na biglang naglabas ng sword mula sa panloob na bulsa ng kanyang jacket at idikit na sana ito sa kanyang ulo, ngunit sa isang iglap, na-activate ang kanyang enerhiya, pinigilan niya ang estranghero at nabali ang kanyang braso, na napilitang sumigaw sa matinding sakit. Agad namang napalingon ang iba sa mga pasahero sa ingay at nagsisigawan sa pagkataranta, ano itong dugo? Sinubukan ng dalawang mandaragat na lapitan si Tiny at iniunat ang kanilang mga braso bilang babala, napabulala sila, ano ang ginagawa ng lalaki? Dapat na siyang palayain ngayon. Ngunit tumingin lang si Tiny sa ibaba at napansin ang dagger, agad niya itong sinipa sa hangin at sinipa sa tamang oras, dahilan para tumagos ang sandata sa dibdib ng umatake. Ang mga lalaki ay nahulog sa pagkatulala dahil dito, at ang blonde ay inilibot ang kanyang mga mata at nahulog na patay. Sa susunod na sandali, ang mahiwagang dark stream ay biglang nagsimulang lumabas sa katawan. Ang ilang mga tao ay agad na nagsimulang makaramdam ng sakit mula sa amoy, at may nagsimulang magtanong kung bakit ang usok ay nagmumula sa kanyang katawan. Bulalas ng ilang pasahero na narinig nila ang ganoong bagay. Ito ay bulok na usok. Isa siyang demon follower. Nang marinig ito, lumapit ang isa sa mga mandaragat, si Tiny at iniabot ang kanyang kamay, nagpasalamat sa kanya sa katotohanang napaalis ng lalaki ang demon na sunod-sunod na nagtatago. Ngunit kakailanganin nilang ayusin ang ilang mga bagay ng opisyal. Dapat siyang sundan ng lalaki, gayunpaman, si Tiny, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, ngumiti ng mapang-asar at opisyal na inulit ng ganoon. Pagkatapos ay hinimas-himas niya ang paa ng lalaki at buong lakas, ibinagsak siya sa sahig, na napilitang mabangga ang kanyang kasamahan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Tiny ang paghagis ng mga mandaragat sa magkatabi, na tinutambo ang iba pang mga tao na parang mga pin sa isang bowling alley habang siya ay nagbibilang ng una, pangalawa, pangatlo, ang mga pasahero, na hindi makayanan ang gayong madugong panuurin, ay nagmamadaling nagsisigawan, ito ang bata ay isang mamamatay tao. Ngunit nang huminto ang isa sa kanila at tumalikod, hiniling niya sa iba pang mga tao na gawin din iyon, na ipinaliwanag na ang hindi kapani-pani walang nangyari. Lahat sila ay tagasunod ng demonyo. Nagbuga rin ng nakal-alasong amoy ang mga kapos-palad na biktima. Sa wakas, natapos ni Tiny ang kanyang paghihiganti, at paglingon niya sa gilid, nakita niya ang kapitan na bumababa sa hagdan patungo sa kanya, na nakakunot ang kanyang mga kilay. Galit na sigaw niya, anong nangyayari dito? Sa pagtingin sa mabahong bangkay, hindi maintindihan ng lalaki kung paano ito naging posible. Ngunit nang makita niya si Tiny, agad niyang iniyuko ang kanyang ulo at hiniling na tanggapin ang kanyang pinakamalalim na paghingi ng tawad sa pagharap sa gayong mga paghihirap. Nakulam yata ng demonyo ang mga nasasakupan niya. Malaki ang pasasalamat niya sa tulong. Nakangiting tugon, sarkastikong binanggit ni Tiny ang kamanghamanghang kapitan. Magaling siyang artista. Natigilan ang lalaki at naglabas siya ng isang hammer. Inatake din siya, na pinilit na mabali ang sahig at mahulog sa pagkakahawak.